Unang alarm, hudyat na kailangan ng gumising at bumangon para umpisahan ang araw. Unang gagawin ay magpasalamat sa Diyos dahil ginitin niya pa tayo ngayon, bigyan ng panibagong umaga, pakikibaka, kalakasan ng katawan. Pangalawa, i-check ng mga messages galing sa ating mga mahal sa buhay. Minsan, kamag-anak, kaibigan, kakilala, bigla na lang mag-message out of nowhere. Mas nauuna pang sabihin yung pangangailangan nila kesa banggitin yung kamusta ka. Sad but true. Alam kong relate sa akin yung ibang OFW. Akala kasi nila, ang pera dito ay pinupulot lang. Na once nagsabi sila sa inyo, bubuksan nyo lang yung cabinet at kukuha na ng pera, which is not true. So, kailangan ng bumangon kahit ayaw pa ng katawan. Then after, magpapakulo ng tubig kasi alam nyo na, for me, coffee is life. Sumasakit po ang ulo ko pag hindi ako nakakapagkape sa umaga. So, to make it short, prepared ko yung instant. Ayan. Tapos magkape, iisipin ko anong babaunin. Kung may time, magluluto. Pero kung wala naman at kalimitan, pag malapit na ang katapusan, ito na po ang nagiging baon. Relate ka dyan. So it's time for me to take a bath na I'm running out of time. So see you later, guys. So, ito po yung sundo. Yan, kanina pa siya nag-iintay. Inis na yan. Ay! Kalimitan bago pumunta ng clinic, marami pang sideways na mga utos-utos. So, may dadaanan muna tayo. Ito naman yung sundo ko ulit, papunta na ng clinic. So, siya yung late. So, ganito dapat magsara ng pinto. Ayan. Sabi, pasok na, dali. Ito, maganda namin dietitian. Good morning! Sabay pa. What do you think? What? Wow. Whoa, what? This video. So, mag-start na po tayo ng trabaho ngayon. Kailangan natin i-check kung ang lahat ba ay organized, nasa ayos, malinis, kompleto sa gamit, walang na-missed, walang nasayang, or walang kulang. So, lahat yan. Ika nga everything is under control. Sa trabaho, hindi laging smooth. Kadalasan, exhausted. Yung ginawa mo na yung best mo, kulang pa din. Halos pagod ka na, nagkandang gutom ka na. Minsan, ikaw pa yung masisisi. Plus, samahan pa ng mga kasamahan mong ibang lahi. Hindi naman lahat, pero mostly, imbalido. Nasa harap na lang nila, ipapaabot pa sa'yo. Multitasking po kami sa trabaho, lalo na at understaff. Kahit hindi mo trabaho, gagawin mo.
Kaya doon po sa iba na nagko-comment pag hindi napapahiram at hindi nabibigyan, na nagyayabang na or nagdadamot, hindi po ganun yun. Ang totoo po, ang kinikita ng OFW, sakto lang sa pamilya, kalimitan kulang pa. Isa na rin po itong eye-opener para sa ating lahat na ang OFW po ay hindi ATM machine. Deserve din naman natin kumain ng mga pagkain gusto natin. Huwag naman puro tipid at saka deprive sa sarili. In a while is patapos na po ang 8 hours. So, pauwi na kami maya-maya. Last billing na yan. Sarap ng uwian pag wala kaming kasabay na ibang lahi. Tamo, patugtog iwagas. Saka maluwag kami, hindi kami nagsisiksikan. Sa pagdating sa bahay, higa agad, pahinga ang katawan lupa. Siyempre, ang kaharap na naman ay gadget para ma-check yung ating emails, ating YT Studio, Messenger, WhatsApp, everything. Ayan, pahinga-pahinga muna. Tapos, decide kung kakain ba o hindi, magluluto o hindi. Pero most of the time, pagdating ko sa hapon, hindi na po ako niyan kumakain. Kung kakain man ako niyan, bihirang-bihira or light. O kung hindi naman, lalabas kami for depende po sa mood. Minsan gustong kumain sa labas, nagki-crave, or nagkaayaan, or basta nag-decide lang out of nowhere, makalabas lang, makakita lang ng ibang mukha. Sometimes nag-fitness goal, pero most of the time ang bonding namin is food. Kung napapansin nyo, yan yung mga laag buddies ko and food buddies. Yan, sila lang naman yung lagi kong nakakasama after work. Or pag ako lang yung mag-isa, eto, solohan, medyo magpapaantok, kaya may mga ganyang mga ganyang juice. Pero hindi naman niya lagi-lagi. Minsan-minsan. So after a long day, tapos na akong hot bath. So, ayan, matik na sa mga girls na katulad ko. May mga seremonyas bago matulog. Mga pampasarap ng tulog yung mga ganyan eh. So, tapos ayun na, magpapahinga na para sa susunod na umaga, meron na namang energy. So, ito na po, nagpapaantok na. Minsan may mga kausap or paggising pa yung mga anak ko sa Pinas, konting chikahan muna, konting kwentuhan before matulog. And then, yung mga usual na pinapanood ko, yung talagang sinusubaybayan ko sa YouTube or mga teleserye pag may time pa or Netflix. So, yan ang mga pampaantok ko. So, yan po. Ang routine ng isang typical na OFW. Pagkagising sa umaga, papasalamat sa panibagong umaga. Laban lang para sa pamilya. Iniisip na yung gagawin sa buong maghapon. Babaunin, kakainin,
gagawin pagdating sa trabaho para walang ma-miss, no? Kailangan siya organize. Nakaplano yung araw mo kung anong gagawin mo. Tapos pagdating sa bahay, tinatamad ka ng kumain kasi mas gusto mo pang humiga kaysa magluto. Normal yun. At nangyayari yun sa karamihan ng OFW. Akala nyo lang nakikita nyo kami na laging nagpo-post, gumagala, kumakain. Pero deep inside yung mga sacrifices namin hindi nyo nakikita. Nagkakasakit kami lang mag-isa. Nalulungkot din kami, tao lang kami. May problema kami, hindi nyo alam kasi ayaw namin kayong mag-alala. Yung mga ganong bagay. So, kung ano man yung tinatamasan nyo, mga nasa Pilipinas, so, mahal natin sa buhay, pahalagahan nyo kasi hindi biro po ang magtrabaho sa ibang bansa. Nagtatagal kami dito kasi may pangarap kami sa mga mahal namin sa buhay. So, pangalagaan nyo, ingatan. At yung goal kung bakit kayo nandito, tuparin nyo yun. So, yun lang po. At magandang gabi sa ating lahat. Sa ating mga OFW, laban lang, lakas ng katawan, tiyaga, sipag, pananalig sa Diyos na one day, babalik din tayo sa bansa natin na kahit pa paano meron tayong pagsisimulan. So, hanggang sa muli, a day in a life ng isang OFW. Bye-bye! God bless!